Test mic. Hello. Good morning. Okay. Every time na akit po ako dito ay naroon yung konting kaba, pero mas mumutawi yung excitement na muli po ay makapagbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon at encouragement din para magpatuloy tayo sa misyon at alam natin na kung ang Diyos, sabi nga, kung ang Diyos ang siyang nagsugo sa atin, ay ang Diyos na rin ang magsusustain ng lahat ng ating mga pangangailangan. Okay, so una sa lahat ay nais ko pong mag-update ng konti sa inyo sa ating pong ministry sa Batangas. Yung pong mga naunang ministries natin na aming pong nai-announce na sa inyo ay kasalukuyang existing net, pa rin po yun. Pero itong nakaraan last 2 weeks ay muli po ay dagdag na naman ang Panginoon ng ating pong probably mga magiging gawain natin sa susunod na buwan. Dahil nung last week nagkaroon kami ng meeting with God Bless Batangas, yung samahan po ng mga pastor sa buong Batangas. At ang God Bless Batangas ay nag-adapt ng programa ng DepEd na ipasok ang values formation sa mga eskwelahan, elementary at saka high school. Okay, so isa po tayo sa naging partner ngayon ng DepEd at noong isang araw lamang ay pumasok na yung soft copy kay Pastor Ronnie at yun ay ipiprint na lamang at pagkatapos po na i-print yun ay yun yung aming yung document na yun yung aming dadalhin sa mga school represent sa principal para kasabay ng curriculum para malaman ng mga principals, mga teachers kung ano talaga yung ituturo natin sa mga kabataan. Okay, so open door po yun para sa atin at bagamat tayo ay partner na ng World Vision at malaking oportunidad na rin. Tayo ay nakapasok na rin sa iba't ibang mga barangay, sa mga kabataan. Plus pa rin itong DepEd ngayon na tayo ay binigyan ng authority na makapasok sa mga eskwelahan para maituro po ang salita ng Diyos. Okay, so yun po ay tama ninyo sa panalangin na nawa ay makita pa rin namin ito, mapaglingkuran pa rin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga kabataan pong ito. Okay, so ngayon po ay katulad ng ating pong hangarin lagi na sabi ko, kung tutuusin, wala na akong kailangang idagdag sa mga tinuturo ni Pastor Owe sa inyo. Pero alang-alang sa panawagan ng misyon ay kami ng mga missionaries ninyo ay naatangan na patuloy na mag-encourage pa ng mga lalo tigit ng mga kabataan para sila po ang magpatuloy ng ating po gawain dahil lahat naman talaga tayo ay aalis sa mundo kong ito. Pero nais natin kami ng mga pastoral na si Pastor Owe ay nais namin makatiyak na sa aming paglisan ay meron pong magpapatuloy ng mga ministries na inilatag sa atin ng ating pong Panginoon. Okay, so ngayon po, ang ating pong theme ay Philip the hitchhiking deacon. Na nakaranas na ba kayo makipag-hitch sa motor o sa sasakyan na nakikihangkas tayo? Okay, so yan po yung ating ngayon. Okay, at puntahan natin yung Gawa or Acts chapter 8 verse 26 hanggang 40. Yung hawak ko pong Bible, ito yung Bible na issue sa amin ng FCC. Ito pong Poimen Bible. Ito po yung kahit ito'y luma na, ito yung lagi kong gustong dalhin. Kasi ito na yung gamay ko na at mas naiintindihan yung translation po niya. Okay, sabi dito sa chapter 8 verse 26, at pagkatapos si Filipe naman ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon
Sabi niya, pumunta ka agad sa timog, sa daan patungong Gaza, mula sa Jerusalem, ito'y ilang. Kaya naparoon si Filipe at padarating naman ang isang Ethiopiang eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o Reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. At siya pauwi na noon at nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaiah. Sabayan mo ang sasakyang yon, sabi ng Espiritu kay Filipe. At patakbong lumapit si Filipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaiah. Kaya tinanong niya ang eunuko, naunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Paano ko maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe, inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo siya sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imig ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbukas ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang may tala tungkol sa kanyang mga inapo sapagkat pinisil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko, kay Filipe, sino ba ang tinutukoy ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito ay sinalaysay sa kanya ni Filipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at sumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Baka ba hindi pa maaaring bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Filipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. At pinatigil ng eunuko ang karwahe, lumutong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Filipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Filipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita ng eunuko na patuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwan-tuwa. Namalayan na lamang ni Filipe na siya ay nasa Azoto. Mula roon ay pinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Lahat ng bagay na sa lahat ng bayan, pinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Okay. So tayo po'y manalangin. Muli, dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa inyo pong pagkasi sa lahat ng narito ngayon, lalo na po sa inyong lingkod. Dalangin namin, Panginoon, na kung ano man po ang nais ninyong ipahiwatig sa amin sa umaga pong ito, nais po ninyong i-impart sa amin sa pamamagitan ng aming talatang binasa. Dalangin namin, Lord Diyos, na tulungan niyo kami na maging mapagpakumbaba sa iyong harapan, bitawan ang mga dati naming alam. Amin pong pakinggan ang inyo pong ituturo sa amin sa umaga pong ito o ipaalala ninyo sa amin. Kaya patuloy niyo pong gamitin ang iyong lingkod, yung magdaluyan, po mga salita, ang mga nasa harap naman ay tulungan din niyo na kami ay karapat-dapat na tumanggap sa pag-iaya pong ito sa pamamagitan ng po mga salita. Lahat ito, amili, salamat sa inyo, pasalamat na rin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so sa ating mga mananampalataya, madalas natin mapakinggan sa ating pong mga pastor na tayo ay pinili ng Diyos, pinirang tayo ng Panginoon with the purpose. In particular po, yung Romans 8, diba? Wala po dyan. Yung Romans 8, 27 up to 30, na tayo po ay pinili ng Panginoon, okay, na maging Kanya upang maging kawangis ni Kristo. Okay. So yung ating pong pinaka-goal ng mga Kristiyano ay maging katulad ni Kristo. Okay. Yun po yung ibig sabihin na pagiging Kristiyano, a little Christ. Okay. Pero bilang isang churchgoer, isang individual na nag-claim na isang Kristiyano, ang maari naman natin maaring tularan o magiging example na pagiging Kristiyano ay ito pong si Philip. Okay. At nakakalungkot dahil marami sa panahon po natin ngayon ng mga churchgoer na hindi nagiging productive. Okay. Hindi lumalago. Okay. Ang salita ng ibang mga church leader dyan ay yung mga simbawi. Yung pagkatapos sa simba, uwi, at nakontento na lamang sa ganoong routine. Pero
alam natin na hindi po yun yung ina-expect ng ating pong Panginoong Diyos na maging tayo bilang mga mananampalataya. Ang nais ng Panginoon sa atin, inaasahan niya na tayo po ay lumalago at nagiging involved tayo sa kanya pong ministry. Okay? At ah, ito yung malaking challenge sa mga church leader sa panahon po natin ngayon. Challenge ito sa mga pastor, katulad nito mga member ay challenge ito para sa amin. Na kung ano ba ang dapat namin gawin, ano pa bang mga programa na maaari namin gawin para talagang lumago. Pero alam naman natin na wala sa programa ang paglago, kundi hawak pa rin ng ating pong Panginoon. At siyempre, naroon po yung kapibat noon ay yung ating pong commitment. Okay, so sila natin, yung settings po ng ating pong talata ngayon ay ito yung ating binasa kanina. Merong isang official ng tawag ng Ethiopia na isa siyang Yunoko at siya ay pinapunta ng Panginoon. Siya ay pumunta sa Jerusalem para tumimba or dumalo sa pista ng Paskwa na walang libadura. At nung siya ay pauwi na, habang sakay ng kanya pong karwahe at kinakahat ang disyerto, siya ay nagbabasa ng Biblia. Okay. Yung kasulatan ni Isaias. At ang Panginoon naman ay sinugo niya itong si Philip para katagpuin itong taong mayroong uhaw na puso. Okay. Kaya sabi ko nga, mahalaga sa atin na bilang mga Kristiyano na lagi nating taglay yung pagiging uhaw na puso. Okay? So sa verse 26 up to 27, sabi, sinugo ng Panginoon si Philip upang katagpuin nga po itong Yunoko. Imagine po ninyo na ayon doon sa verse 5 and up to 8 ng Acts na ito, sabi dito, verse 5 to 8, sabi niya, nagpunta si Philip sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesias nang mambalitaan ng mga tao at nakita ang mga kababalagang ginawa niya ay pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya sapagkat ang masamang espiritu ay umalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas at maraming lumpo at mga pilay ang napagaling kaya nagkaroon ng malaking kagalakan ng lungsod na iyon. So, ano kung ibig ko sabihin? Sa Samaria, mayroon ng ministry si Philip. Maaaring mayroon na siyang church dito. Maaaring may church na ito kasi nga, naroon yung kapangyarihan ng Espiritu. Kay Philip, nakakapagpagaling siya, na may sakit, nakakapagpalayas ng demonyo, magaling pa siyang mangaral at pagbahagi ng Ebanghelyo. So, ibig sabihin, matagumpay na si Philip sa Samaria. Tapos, biglang mong susugurin sa isang lugar, na hindi mo alam, para lamang sa isang tao. Diba? Kung tayo yun, sabi ko nga, kung tayo yun na bilang isang mga individual sa panahon ngayon, natutuon ka na sa comfort zone mo, matagumpay ka na, ang laki na ng church mo, tapos bigla susubuhin ka sa isang lugar, hindi para doon sa isang mega church din, kundi sa isang tao lamang. Parang ang hirap sumunod. Ano? Pero si Philip, dahil naroon yung kanyang commitment niya sa Panginoon, sumunod siya. At dito rin natin makikita yung kahalagahan ng bawat kaluluwa. Na sa Panginoon, ang isang kaluluwa ay napakahalaga. Okay? Kaya kami po na bilang mga missionary pastor or mga pastor na nangangaral ng salita ng Diyos, every time na kami ay suguin din ng Panginoon sa isang ministry, sa isang gawain. Halimbawa, may Bible study yan. O mayroong nag-iimbita sa amin doon sa lugar na yun para ipangaral ang salita ng Diyos. Napakahirap sa amin na natanggihan. Bagamat ako, madalas ay bago ako mag-commit, ay binibiling ko muna sa kanila na halimbawa, madalas po kasi pagka mayroong kakalan o kaya mayroong activity sa bahay nila o birthday, iimbitahan kami. Pastor, pwede bang magawain muna kayo sa amin? Sabi ko, pwede naman po. Kaya nga lamang ho ako ay ako ang nakikiusap na dapat hanggat hindi kami nakapagsimula at hindi kami nakatapos, wala po munang bari. Kasi sa Batangan po,
Pagka nagpapatay pa lamang ng baboy, kinakalusan pa lang ang baboy, nandiyan na yung gin. Ah, meron na yun. May pampainit na kaagad yan. Okay? At kapag yun ang baboy ay malinis na, makikita mo biglang nawawala yung puil. Ano yung puil? Yung buntot. Yun ay tinatabas na kaagad ng ngaling-ngaling mga isa kalahating kilo at ginagaya tayo yan. Ahagis na rin sa apoy. At yun na magiging pulutan ng mga nagkakalos ng baboy. So, kapag ka ikaw ay nangangaral, ako observe ko na sa maraming pagkakataon, kapag ka ako ay nangangaral ng salita ng Diyos, at mayroong ganoon na balikan sa tabi, nagiging useless. Pakiramdam ko, totoo yung sinasabi ng Biblia na huwag mong ibigay perlas sa baboy pagkat yuyurakan lamang nila. At maraming pagkakataon, unang-una, nangangaral ako na dyan. Andito yung dyan ang audience, sa kabila, andito naman ang mga nagbabarik na mga barako. Yung ingay nila na-absorb dito. Kaya parang naghahagis ka nga lang ng perlas sa baboy, yuyurakan naman nila. Okay? Kaya sabi ko, hanggat maaari, wala mo nang balikan hanggat hindi ako nagsimula at hindi ako nakat. Tapos, sabi ko, pagdating ko at may nakikita akong nagbabalik, hindi na ako tutuloy. Hindi ko ibibigay ang salita ng Diyos. Kaya naman po ay sinusunod naman nila at nangyayari naman yun. Kaya sa amin, kapag mayroong nag-iimbita sa amin ng ganoon, hindi namin matandihan kasi sa katulad po nitong prinsipyo, na maaaring tawagin ka ng Diyos sa isang malaking congregation, pero ang layunin ng Diyos, ang subject pala niya ay iisa lang. Okay. Hindi po pwede yun. Pwede po yun. Halimbawa, meron sa katulad ninyo ngayon, sa bagong pagtitipon, maaaring isa lamang doon. Katulad po nito na sinugo ng Panginoon si Philip sa isang malayong lugar, sa isang ilang, para lamang sa isang tao. Okay? Doon sa Matthew chapter 13, di ba? Yung prinsipyo ng binhi na isinaboy, di ba? 4 na uri ng binhi. Okay? Mayroong napunta sa daan, may napunta sa dawagan, may napunta sa batuhan, okay? At may napunta sa matabang lupa. At ang namunga lamang ay ilan? Yung napunta lang sa matabang lupa. Ibig sabihin, kung mayroong 20 na tao, maaaring nakapakinig ng salita ng Diyos, posible 5 lamang dyan ang talagang hinihipo ng Panginoon o nahihipo ng Diyos. Sino yun? Ito yung mga taong mayroong uhaw. Uhaw sa salita ng Diyos. Gutom sa salita ng Panginoon. Okay? So, ang ating pong Panginoong Isus, alam natin, admitted tayo na si Jesus ay namatay para sa lahat ng mga nagkasala o lahat ng makasalanan. Hindi lang lahat ng nagkasala, kasi lahat naman ay nagkasala. Ibig sabihin, namatay si Jesus para sa lahat ng makasalanan. Pero, alam natin na ang salvation, ang nakakatanggap lamang nito ay yung mga taong mayroong uhaw na makasama ang Panginoon. Halimbawa, yung pong nakasama ni Jesus na ipako sa cross, isang magnanakaw. Di ba? 2 sila na nakasama ni Jesus doon sa cross. Pero, yung isa, nakita natin kung paano siya naging uhaw na makasama ang Diyos, na makasama po ang Panginoon. Kaya sa uli, di ba, anong banggit niya? Sabi niya, alalahanin niyo po ako pagdating ninyo sa inyo kaharian. At ano naman sagot ni Jesus? Ngayon din, ay ipagsasama kita sa ating paraiso. So, ito po yung mga taong kung kanino si Jesus naman. Kung kanino inaalay ni Jesus yung kanyang buhay. Dito po sa ganitong uri ng mga tao, sa mga taong mayroong uhaw, okay, na makasama ang Diyos, uhaw sa kanyang salita, gutom, okay, sa salita ng Panginoon. Kaya, kung ganito po tayo, ganitong uri tayo, natitiyak po natin na mayroon tayong lugar sa cross. Mayroon tayong lugar kung saan si Jesus po ay nag-alay ng kanyang buhay. Okay? Kaya madalas, ang talagang kinakatagpo ng Panginoon ay kung sino yung taong nagsisikap na makilala sa Diyos. Kaya sabi diyan sa Proverbs chapter 8, verse 17,
Sa akin pong ano, dito po sa so yan, Proverbs 8, sabi nga, ah, okay. Dito po sa akin, Bible. Ayan, ano ba? Ayan. Okay. So yan po yung translation diyan. Ito po sa akin Bible, sabi niya, Proverbs 8 verse 17. Sabi niya, mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Pag hinanap ako ng masika, siyak na masusumpungan. Okay? So hindi lamang basta tayo dapat naghahanap. Dapat naroon talaga yung pagsisikap natin, yung commitment natin para makilala natin ang Panginoon. Okay? So sabi naman, pag ako'y hinanap niyo ng masika, tiyak na ako inyong matatagpuan. At yung pinaka-modelo po nito sa talata pong ito nga po yung Linoko. Diba? Sa verse 28 to 29, sabi na, habang siya ay naglalakbay, pabalik na sa kanila, magmula sa Jerusalem, ano sabi doon? Ang Eunuko ay nagbabasa ng aklat ni Isaiah, ng Bible. Okay. So, ibig sabihin, para sa kanya, hindi nagtatapos sa pagsimba ang paghahanap sa Diyos. Okay. Kasi marami sa atin, nakontento na tayo. Sumimba na ako, okay sa akin to. So, isang linggo na ulit. Isipin po natin na kung tayo ay ginawaran na ng Diyos ng kanyang Espiritu, meron na tayong taglay na buhay espiritual. Tanda po natin yun, meron tayong buhay espiritual. So kung mayroong buhay espiritual sa atin, yan po ay nangangailangan ng pagkain espiritual. So hindi po pwede na kung mayroon kang buhay espiritual, pakakainin mo lang siya tuwing linggo. Kakain lang siya ng pagkain espiritual tuwing araw lang ng simba, araw lang ng linggo. Ano sa palagay po ninyo, ang kalalabasan ng ating pong buhay espiritual? Malusog kaya? O ito yung halaman na tinatawag nating bonsai na hindi na lumalago? Bakit hindi lumalago? Kasi nga, hindi na natin napapakain regularly. Wala tayong ibinibigay dito na pagkain espiritual. So kapag kabonsai o hindi lumalago ang ating buhay spiritual, ata pa tayo, magkakaroon tayo ng maayos na relasyon sa Panginoon. Siyempre hindi. Kaya ito pong Eunuko, maaaring alam niya yung prinsipyo pong ito. Kaya hindi, para sa kanya, hindi sapat na siya ay sumimba. Para sa kanya, hindi sapat na siya ay nakapakinig ng sermon sa church. Kaya nais niya na mapakinggan ang salita ng Diyos. Nais niyang basahin ang salita ng Panginoon. Kaya siya umabot doon sa pagbabasa ng Biblia, ng kasulatan ni Isaiah. Okay? So, kung tayo makontento sa religion. Kasi marami po sa atin, kaya lamang sumisimba dahil meron siyang religion. At karamihan, doon po sa ating matandang reliyon ng Kalakhan, halos lahat naman tayo galing doon. Siguro, doon sa matandang religion na yon, na tayo ay sumisimba dahil pinagmamalaki natin na tayo ay membro ng church na yon. So, nangyayari, parang mas malaki yung church kaysa sa Diyos mo. At kapag nakasimba ka na ng isang linggo, buti ka kung karamihan, ako po'y sumisimba pa doon eh. Hindi mo ako nakikinig ng sermon eh. Ang pilit ko lang inaabot doon ay yung inuman ng ibon. Siguro alam niyo yung sabihin yung inuman ng ibon. Yung sausawan ng daliri na kapag nasausaw ka doon. Labas na ako doon. Para sa akin, nakapagsimba na ako. Kaya nangyayari, wala akong lumalago. Kasi wala naman talaga napapakinig. Okay. Sabi nga po ng ibang mga theologian, ang Bible, hindi nakakapagligtas. Ang salvation ay hindi mula sa Bible. Pero magkakaroon ka ng salvation, hindi ka magkakaroon ng salvation kung wala ang kapahayagan ng katupusan. Wala. Ulitin ko, kahit wala kang Bible, pwede kang masave. Kasi tulad po ng Eunuko,
Di ba? Meron siyang binabasang Bible. Pero bakit kinakailangan pa ng Panginoon na suguin si Felipe para siya magkaroon ng katiyakan ng salvation? Kasi po yung nagbabasa ka ng Bible na hindi mo naintindihan. Kaya nga sabi ni Felipe, naintindihan po ba ninyo? Paano ko maintindihan ko kung walang magpapaliwanag sa akin? Ito po yung kahalagahan ng mga missionary, kahalagahan ng mga pastor. Dahil kahit marami, kahit lalo mo sa amin sa bundok, marami doon mga no read, no write. Nagkasya na lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero, dahil sa sila ay nakapakinig ng salita ng Diyos, pwede na tayo magkaroon ng conclusion sa kanila na anak ng ng Diyos. Kasi nagkaroon na rin sila ng consistent na relasyon sa Panginoon. Kaya po nasabi na kahit meron kang Bible, pwedeng hindi ka saved. Pero pwedeng ang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng kapahayagan ng katubusan ng Ebanghelyo. Ako din yan. Kaya kung hindi tayo nakikinig, walang ma-develop sa atin. Bagamat ang Diyos po ang nagbibigay. Sabi nga, ang Diyos nagbibigay ng ating pananampalataya. Pero paano natin masasabing meron tayong pananampalataya kung hindi tayo nakikinig? Romans 10:17, di ba? Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Okay? Kaya, ito po yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Okay? Sinugo ng Panginoon itong si Felipe. Okay? Kaya sabi ni Felipe, tinanong niya kung kanya pong naunawaan. Kaya huwag po tayong makontento sa religion lamang. Dahil sabi nga, ang religion na po, religion requires set of law to keep. But religion demands a commitment. Diba? Ang religion natin noong araw, ang dami-dami pinapagawa sa atin, di ba? Naranasan ba niyo sa bundok po kapag ang mga elementary doon ay nire-required ng Catholic na kailangan mong makumpilan, kailangan mong mabinyagan. Alam ba niyo yung kumpil? Oo. Ang daming mga requirements para masabi nilang ay Kristiyano ka na nga. Pero alam natin na hindi po ang pagsunod sa requirements nakabase yung salvation. Kundi yung ating salvation, masasabi natin meron tayong salvation kung nakikita sa atin yung ating pong relasyon. Nade-develop yung ating relasyon sa ating pong Panginoon. Okay? So huwag tayong makontento. Dahil ang hinahanap ng Panginoon sa atin ay yung mga tao din talagang naghahanap sa Diyos. Ngayon, paano ba natin masasabi na hinahanap natin ang Diyos? O gusto nating mahanap ang Diyos? Paano rin natin masabing nahanap na natin ang Diyos? Kailanman yung ating pong amang nasa langit, hindi naman nagpapakita yun. Diba? Actually, yung Old Testament, kapag nakita mo ang mukha ng Diyos, mamamatay ka. Pero paano ang gagawin natin? Pero maliwanag, sabi ko ng Biblia. Diba? Sa John 14, nung nagtanong si isang disipulo ni Jesus, sabi ni Jesus, alis ako sandali. Sa John 14, 1-3, ipaghahanda ko kayo ng matitirahan at pagkatapos ako ipapalit at ipagkasama ko kayo tapos saan ako naroon. Okay. So sa ngayon, hindi kayo makakapunta sa paruroonan ito. Pero ano sabi ni limutan nito? Ni Sir Tomas. Sabi ni Tomas, Lord, saan ba kayo pupunta? At paano namin malalaman yung daan papunta sa inyo? Pupuntahan. Sabi ni Jesus, ako lamang ang daan, ang katotohanan ng buhay. Pero sabi ni Tomas, ipakita nga po ninyo sa amin yung Ama. Sabi ni Jesus, kailan yata Tomas ay parang hindi mo ba ako kilala? Ang nakakita sa anak ay nakakita na sa Ama. John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Tumini, pag hinanap natin ang Panginoon sa pamamagitan ng anak, natagpuan natin ang ating Amang nasa langit.
Katulad yung Hebrew 1 verse 3, di ba? Si Kristo ang masinag na name ng Diyos. Pag tinignan natin si Jesus, nakikita natin yung ating amang nasa langit. Ibig sabihin, pag hinanap natin, sinikap natin na makilala si Jesus Christ at naging ganap yun, ibig sabihin, nakilala natin ang Diyos. Okay? At alam natin na ang anak ng Diyos, kapag ikaw ay naging anak na ng Diyos, ang puso mo nasa paglilingkod. Dahil ulitin ko, yung ating pong purpose kung bakit tayo pinili ng Diyos maging katulad ni Jesus Christ. So meaning, yung puso ni Jesus Christ, taglayin ang puso ng lahat ng mga mananampalataya. Saan ba ang puso ni Jesus? Sa kanya pong ministry na iniwan niya. Kaya ang mga anak ng Diyos, dapat naroon po yung puso natin sa ministry na iniwan ni Jesus sa atin. Kaya nakita po natin na sa verse 30 up to 35 ng Acts chapter 8 na ito, kita po natin yung commitment ni Felipe sa pagsunod sa Panginoon. Kahit na walang kasiguruhan nito kung saan siya dadalhin. Kasi nung ginising siya, pag binasa po ninyo yan, ginising pa siya ng Panginoon, ng Holy Spirit para subuin doon sa isang lugar. Sabi ni Felipe, saan ba yun? Basta tumayo ka at dadalhin kita. Pumunta ka doon. At Felipe naman ay walang reklamo na pumunta po roon. Okay. So naroon yung puso ni Felipe sa ministry ng Panginoon. Kaya nga, noong makita ni Felipe yung eunuko, matin po ninyo, yung subject mo ay hindi lang basta mo kakausapin kundi kailangan mo pang habulin. Para mo may bahagi ng salita ng Diyos, kailangan mong sabayan yung takbo ng karwahe. Pero sa atin, nandiyan lang, kapitbahay na natin. Hindi naman tumatakbo. Pero hindi natin nagagawang lapitan. Kaya po ninyo, si Felipe, tumatakbo po. At mabuti, nung kinausap niya ang eunuko, ay pinasakay siya. Kaya nga, ang tingin natin, hitchhiking deacon or evangelist. Umangkas na siya. Kaya nung kanyang sinabayan, naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Kaya sabi natin kanina na hindi porque may Bible ka, garantisado yung iyong salvation. Marami pong kami po nung araw, sa province po namin, ang nanay ko mayroong baol. Ewan niyo, baol. Nung araw, sa probinsya, pag mayroon kang baol, ay may tuturing kang medyo may kaya. Kasi yung baol na yun yung pinakaano, yung lagayan ng kayamanan, may padlock yun. Sa ibabaw ng baol na yun, meron dong book stand kung saan doon nakabukas ang Bible, nakatayo ng gano'n, tapos nakabukas. Pero wala akong bumabasa. Pag tinapit mo ang Bible ng gano'n, talagang sumasabog yung alikabok. Wala akong bumabasa. Kasi bakit? Pag binasa mo, nung araw pa, meron pa pong mga nagsasabi, huwag kayo magbabasa ng Bible. Nakakasira ng ulo yan. Kasi meron daw pong ayaw sa amin na nagbasa ng Bible, nasira ang ulo. Nasira ang ulo yan. Kaya ang Bible, bukas lang, pero hindi binabasa. Kaya yun po, maraming mga Bible na hindi naman talaga nagagamit para makilala. Kaya ito po yung dahilan kung bakit ang Panginoon ngayon ay nagsusugo ng kanyang pong mga lingkod sa lahat ng sulok ng mundo, ng daigdig. Kaya sabi nga kami yung mga pastor, imagine nyo, dito sa kasuluk-sulukan ng bundok na ito ay meron ng, isipin ninyong may umabot dito ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi mahal ng Panginoon ang lahat ng tao. Di ba? Yung Matthew 27 verse 14, sabi ito, bago dumating si Jesus, bago siya bumalik, sabi, papangaran muna ang aking salita sa lahat ng sulok ng daigdig, saka ako darating. So yun yung pangako ng Diyos. Kasi nais ng Panginoon na lahat ay makapakinig ng kapahayagan ng katubusan.
Dahil hindi sapat na mag-distribute tayo ng Bible kung wala namang magpapaliwanag dito. Ito yung papel. Ito yung kahalagahan nating mga Kristiyano na tunay na mga mananampalataya. Mayroon tayong tungkulin na mag-aral ng salita ng Diyos, alamin ang buong katotohanan para maipaliwanag natin ito. Diba? Kaya nga ang Bible, yung John, diba? Kayo ang asin at ilaw. Sino yun? Tayo po na mga sinirang ng Diyos. Tayo yung mga binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Taglay natin yung katangian ng pagiging asin at ilaw ng sanlibutan ito. Tayo ang dapat nagpapaliwanag nito. Kaya hindi po pwede na ang isang church ay manatiling church lamang na hindi tayo involved sa mission. At purihin ng Diyos dahil ang church po natin, kahit maliit tayo, malaki ang puso sa mission. Kasi ang church, alam natin na ang church na walang mission ay patay. Patay. Kasi ang buhay ng isang church nasa mission. Dahil ito po yung ang purpose kung bakit itinatag ni Jesus Christ ang kanya pong church. Ito yung dahilan kung bakit napasama tayo sa church na ito para tayo ay ma-involve sa mission o sa pagpapahayag ng katubusan. So kung tayo ay hindi nagiging involved sa mission, ay masasabi natin hindi totoo yung ating buhay spiritual. Okay? Kaya huwag tayong makontento na tayo po ay membro lamang ng religion. Okay? At kung tayo po ay anak ng Diyos, nakikilala natin yung Ama. Nakikilala natin si Jesus. So lahat ng mananampalataya ay lingkod ng Diyos. Okay? So si Philip po, ang tanong ni Philip, sabi niya, naunawaan po ba ninyo ang inyo pong binabasa? Ito'y napakahalagang tanong na kailangan ng lahat ng tao. Maging tayo noong araw, nung bago-bago pa tayo, kailangan natin yung tanong na ito. Kailangan natin mayroon tayong nagiging mentor. Kailangan may mga taong nagpapaliwanag sa atin. Sabi po ito, kasi si Pastor JL po ngayon ay very active sa Tilaga. Marami siyang mga hinahawakan ng mga Bible sa house-to-house Bible study. Sabi ko nga, talagang naging effective yung pagka-train sa kanya ni Pastor Well. Alam natin si Pastor Well ng araw na masipag siya sa house-to-house at nakuha po ni Pastor JL yun. Hindi natatapos yung isang linggo nang hindi siya nakakapagbisita ng at least dalawang bahay. Okay? At marami siyang mga Bible study. Okay? At siya ay nagko-conduct doon sa church mismo ng Theo Talk. Yung may mga tanong patungkol sa doctrina. Sabi ko nga, sabi ko, hindi ko tagdayan noong araw. Pero since na ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa ating pong ministry, alam ko ang banal na espiritu ang siyang kumikilos sa kanya, sa amin pong tatlo doon kung bakit. Kaya kami ay nagiging, niloob niya, naging effective po tayo sa kanya pong ministry. Okay, so ito yung tanong. Nakunawaan ba ninyo yung inyong binabasa? Ito yung tanong na, yung handang sumaklulo, handang tumulong. Hindi ito yung tanong na nang-uusig eh. Iba kasi yung tanong na, intindihan mo ba yung binabasa mo? Pero yung tanong ni Philip, ito yung tanong na, pag hindi mo naiintindihan, willing ako ipaliwanag yan. Okay. Ito yung tanong na nag-aalok ng tulong. Okay? Isipin po natin, si Philip po ay isa sa mga unang deacon. Yung early church. Actually, busy na siya sa loob ng church nung siya po ay naging deacon na. Ibig sabihin, effective na siya doon sa loob ng church. Pero hindi siya nakontento o hindi niya nilimitahan ang kanyang sarili sa loob lamang ng church service o yung gawain sa loob ng church. Kundi, inialay din niya ang kanyang buhay para magamit ng Panginoon sa pag-abot ng mga kaluluwa
So gustong-gusto niyang tulungan yung mga taong naghahanap kay Kristo. Okay. Katulad po ng eunuko. Kasi sa isang eunuko, ako nakikita ko yung sarili ko nung araw na pag nagbabasa ako ng Biblia, naguguluhan ako. Ano ba ibig sabihin nito? So, doon ka mga nailangan na talagang yung mga taong kinakasihan ng Holy Spirit para ipaliwanag sa iyo. Okay. Yung mayroon pong bagong mananampalataya din sa Tilaga na ngayon ay mainit siya sa Panginoon. Yung asawa noon ay dating naging nakasama sa tukhang babae. Pero nilob ng Diyos na yung asawang babae, nung kami tayo po ay nagtuturo ng sa tukhang, ay naipo ng Panginoon ng puso ng babae nito at naging active sa church. Ngayon, nadala niya yung kanyang asawa. Na yung asawa niya dati ay doon sumisimba sa Saksi de Jehovah. Pero noong nakausap siya ni Pastor GL, napaliwanagan, at na hindi totoong walang impyerno, kasi ang sabi ko walang impyerno. So nung maintindihan niya, ay sabi niya, nanalangin daw siya, nagkiyasa sa akin. Sabi niya, nanalangin talaga ako. Lord, kung anak niyo ako, tulungan niyo ako makalaya dito. Hindi sabi makalaya sa saksi. Kasi halos araw-araw pinupuntahan siya ng saksi. Nilagam na pala kasi nakalaya. Kaya po'y mainit siya sa Panginoon. At sabi niya sa kanyang asawa, malay mo, maging pastor din ako. Kasi minsan napupundi yung asawa niya, madaling araw pa nagbabasa ng Bible. Kaya sabi ng asawa, ano ba nangyari na sa iyo? Bakit ka kasi nagkagayan na? Kasi sabi niya, pastor, sabi ng asawa, yung mga kaibigan namin, ay iilan sila na lang natitira. Hindi na pumupunta rin sa bahay. Noong araw, ang dami kong mga tropa na pupunta sa bahay. Bakit? Nagiinuman kami. Eh ngayon, sabi niya, kapag kami nagdadala na ng alak yung makiiyak ng babae, pag nakita rin si Marlon, sabi, nag-uuwian niya. Kasi karakay kay, hakainan ng talata sa Bible. Sino ba ikang walang napili pa noon? Kaya sabi niya, ano nga tawag, ano ka nangyari na sa iyo? Sabi ko, malay mo, ako magiging pastor. Sabi ko, mag-iingat ka kasi kako. Kapag ka ikaw ay hindi ka nagsusupport sa asawa mo, kung ang asawa mo ay may calling, at maging balakid ka sa calling ng Panginoon sa iyong asawa, aalisin ka ng Diyos. Senior ko po yung aking buhay. Sabi ko, yung asawa ko nung araw, pinagsisilusan ng Panginoon. Ano ginawa ng Diyos? Inalis siya sa tagabalik. O, tinapon sa ibang bansa. At hanggang ngayon, almost 20 years na, hindi pa makakabalik. Kasi sagabal sa ministry. Kaya pala, sabi ni Pastor JL, nag-usap kami isang araw. Kaya pala, Pastor, tinanong sa akin ni Jacqueline isang araw, kung yung bang hindi magsusupport kay Marlon, yung asawa na hindi nagsusupport sa taong tinatawag ng Diyos ay pinapatay ng Diyos. Mali-mal si kanya. Isinubot na kala pa ni Pastor JL. Yes, kapatid. Meron kilala ng pastor na ganyan. Namatay yung asawa. Pastor, kaya pala ginagawa sa akin yung ganoon. Sinabihan pala ninyo ng ganyan. At nasuportahan ko naman. Sabi niya, meron naman talaga akong kilala. Kunya na pastor na yung asawa ay hindi nag-support sa kanya. Talagang namatay yung asawang babae. Kaya sabi niya, ay sige na, pahayag na ako na magpastor si Marlon. So, ito po yung nais natin na siguro ipaunawa sa atin ng Panginoon na yung kahalagahan ng misyon. Kasi kung walang mga misyonary doon sa kabundukan, mananatiling lutang. At siguro ito pong mga naaakay ng mga saksi ni Jehovah na ito, mananatili silang ligaw. So purihin ng Diyos dahil tayo po ay patuloy na ginagamit ng Panginoon sa kanya pong kubasan. Okay? So, huli po, si Philip ay binigay niya yung kanyang sarili para abutin
ang mga kaluluwang nalilito. Katulad po ng Eunuko na ito na. Litong-lito siya. Ano ba sinasabi nito? Si Isaias ba? Sarili mo niya o yung ibang tao? At ngayon, ipinaliwanag sa kanya ni Felipe. At si Felipe, ito po yung gustong-gusto niyang gawin. Yung gustong-gusto niya tulungan yung mga taong naghahanap kay Kristo. Okay. Kaya tayo man, ano man, nagpapagulo sa ating pong isip ngayon, kung ano man yan, si Kristo po ang susi ng lahat para tayo magkaroon ng kabayapaan. Kaya dito pinaliwanag sa kanya ni Felipe na yung mga propesiya sa Old Testament, ang tinutukoy noon, yung tinutukoy na kordero ay si Jesus Christ, sabi ni Felipe. Okay. Ito yung Panginoong Isus na pinatay ng mga makasalanan ng mga Hudyo noong panahon po niya. Siya yung korderong pinatay para sa mga makasalanan. At ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin po, para sa inyo, para sa akin, para sa atin po lahat. So, daman niya yung pangangailangan ng mga pusong uhaw. Naalala ko tuloy yung babaeng Samaritana na nung sila ay magtagpo ni Jesus, sabi ni Jesus sa kanya, pwede bang makahingi ng tubig? Sabi ng Samaritana, bakit ka naghingi sa akin ng tubig? Di ba, Hudyo ka, Samaritana ako? Hindi tayo magkasunduan. O sabi ni Jesus, kung alam mo na kung sino ito humihingi sa iyo, baka ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. At sabi ng babae, bakit? Higit ka pa ba sa aming ninuno? Okay. John 4 po yan. John 4 verse 9 up to 12. Yung aking sinasabi. Higit ka pa ba sa aming maninuno? Siya po. Siya ang nagbigay sa amin ng balong ito. Uminom siya rito, maging ang kanyang pamilya at kanyang mga hayop. Pero sabi ni Jesus, ang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Okay? Ibig sabihin, tubig sa balon. Ang uminom ng tubig na itong nasa balon ay muling mauuhaw. Ngunit, ang sino mang tatanggap ng tubig na ibibigay ko ay hindi na siya muling mauuhaw. At magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Okay. So, tayo lang. Marami tayong mga studying sa dinaanan noong araw. Marami tayong naranasang pagkauhaw at pagkagutom. Hindi natin maintindihan kung ano yung hinahanap natin sa buhay. Minsan may pera ka na, pero parang may kulang pa rin. Dahil ng kulang. Yung tubig na binibigay ni Jesus. Ito talaga ang nagpapatid sa pagkauhaw natin sa maraming bagay sa mundo pong ito. Okay? So, itong Eunuko ay nung matapos niyang maintindihan na si Jesus pala ang tinutukoy ng kanya pong mga binabasa, nakadama siya ng pagpatid ng kanya pong uhaw. Nakilala niya ang Panginoon. Okay? Kaya nung nakilala niya ang Panginoon, anong tanong niya? Ako ba ay hindi pa pwedeng bautismuhan? Ano ang ibig sabihin? Yung tunay na converted na, yung tao na saved na talaga, ay naghahangad na magpakasal sa Panginoon. Kasi ang pagbabautismo po, ayan ay parang pagpapakasal sa Diyos. Hindi ito katulad ng ating pagkakilala, pagkakalam nung araw na pagkalabas ng sanggol, kaagad tayo ay mag-iimbita ng kung sino pa man na magpapabinyag, tapos nakalagay doon sa yung ating pong tarpaulin na welcome to Christian. Ala natin ang nagpapakristiyan sa atin ay yung binyag. No. Tayo ay nagiging Christian dahil sa ating pong relasyon sa Diyos. Dahil kasama tayo sa pinili ng Panginoon. At para patunayan yon, naghahangad tayo
na mabautismuhan. Okay? So, gusto niyang ipakita nung eunuko yung kanya pong pananampalataya sa iba. Kaya nga, sa atin iba, pagka nagpapabautismo tayo, sinasabi ng ating pong pastor na, mag-imbita kayo ng inyong mga kakilala. O ng inyong mga pamilya. Para saan? Para masaksihan nila yung pakikipag-isa natin kay Kristo. Para malaman nila na ikaw ay isang tunay ng Kristiyano. So, parang pagpapakasal, di ba? Tayo, pag nagpapakasal, anong ginagawa natin? Magpapadala tayo ng invitation. Para kanina sa ating mga kakilala, kaibigan, sa manliligaw, o yung mga dating nililigawan. Anong purpose? Para sabihin sa kanila, wag mo na akong ligawan, ako'y may asawa na. Parang ganun eh. Pag tayo po ay nagpabautismo, sa mga kilala nating magbabarik, magkasabong, mga sugarol, naimbitahan natin sila para sabihin sa kanilang, huwag mo na akong yakabin sa sabungan kasi ako'y Kristiyano na. Okay. So, ganito yung ginawa ng Ginoo. Ipinapakita niya yung kanyang pananampalataya sa iba sa pamamagitan ng bautismo. Okay? At ngayon, noong kanya pong nasunod kung ano ang udyok sa kanya ng Holy Spirit. Ano po sabi niya sa verse 39? Okay. Nagkaroon siya ng kagalakan. Verse 39, sabi niya, pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha na ng Espiritu ng Panginoon, hindi na siya nakita ng Ginoo na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Kaya, kung dati, confused ang Ginoo, litong-lito siya sa buhay niya. Nung sinunod niya ang kalooban ng Diyos, ipinakita niya yung kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang pagpapabautismo. Ang resulta, nagkaroon siya ng kagalakan sa puso. Kaya questionin natin. Kaya natin sarili. Ako ba, nakontento na ako sa ganito? Sa pananambahan, pakikinig. Naipakita ko na ba yung aking pananampalataya sa Diyos? Okay. Naging example ba ako sa iba? So kanina, yung pong nawintong kanya na mag-asawa sa Tilaga, sila ay kasama doon sa nabautismuhan itong huling na nagkaroon ng baptism sa Tilaga. Nung una, ang lalaki lang ang siyang magpapabautismo. Pero nung parang na-guilty yung asawa, na mas nauna siya na makakilala sa Panginoon kasi kanyang asawang lalaki. Bago sila umalis, nag-decide na rin yung babae. Sabi niya, Pastor, kasama na rin ako. Magpapabaptize na rin ako. O di, panibagong orientation na ulit. Pinaliwanag ulit. Kasi tayo po ay hindi tayo basta-basta nagbabautismo na hindi naiintindihan. Kasi meron pong isang church din doon sa Tulos, yung Pentecostal, na nung meron po nagtanong sa akin noon, ako nagba-Bible study doon sa malapit sa kanila. Sabi niya, Pastor, paano po kaya yung kalagayan ko dahil ako po ay inimbitahan doon sa kabilang church na sabi ay meron daw pong mga ipamimigay na mga items. Hindi kami huwi kayo ng mga nakapila. Sa dulo ho pala, meron palang lubluban. Pagdating ho namin sa dulo ng pilahan, kami ho pala ay babautismuhan. Hindi ho namin alam. Ano ho nangyari sa amin doon? Kasi sabi ko, kayo ho'y naligo ng walang sabon. Wala ho kakong walang points yon sa mata ng Diyos. Kasi ginawa ninyo ang pagbabautismo na hindi ninyo naiintindihan. So, ganun po tayo. Tayo po ay hanggat maaari dinidiscourage pa nga rin namin. Talaga bang papabautismo ka? Mayroon kang responsibilidad pagkatapos nito. Membro ka na ng pamilya ng HCC at mayroon kang tungkulin sa loob ng body of Christ. Okay. So, yan po ay kaiba doon sa ibang mga church po doon. Okay? So, ang kagandahan nga, na kapag naiintindihan natin yung ginagawa natin, katulad ng ginawa po ng Ginoo, ay nagkakadapa tayo ng kasiyahan, ng kagalakan sa buhay. Kasi alam mo na nasunod mo yung kalooban ng Panginoon. Humakbang ka
unang hakbang sa pagsunod. Kaya sabi ko, isa po sa ating illustration dyan na ay ang bautismo ay parang laro ng baseball. Okay? Sa baseball, di ba, mayroong 4 na base. First base, second, third, and home base. So, hindi ka makakarating sa home base kung hindi mo aapakan ng first base. So, ang bautismo ay unang hakbang na masunod ang utos ng ating Panginoon. Naalala po natin si Jesus Christ ay binautismuhan. Ano sabi ni Juan? Bakit po ako magbabautismo sa inyo? Kayo dapat magbautismo sa akin. Ano sabi ni Jesus? No, gawin natin ito bilang halimbawa. So, ibig sabihin, kung tayo ay niklaim natin tayo Kristiyano, tagasunod ni Jesus Christ, dapat masunod din natin yung utos ng bautismo. Pero hindi po nakakaligtas ang bautismo. Ang bautismo ay ginagawa natin dahil ligtas na tayo. Okay? So, sa ating pong conclusion, alam ng Diyos ang pangangailangan ng ating pong puso. Lalo na kung ang hangad ng puso po natin ay makilala natin ang Diyos. At kapag kayo po ang hangad natin, anong pangako ng Panginoon? Ibibigay niya. Ito ang ating pangangailangan. Okay? Sa mga tanong natin sa buhay, huwag tayong maghanap ng sagot sa kung kanino pa man. Hanapin natin yung sagot kay Jesus Christ. Sa Biblia, sa mga taong nilalagay niya sa ating harapan para maging mentor na. Kung alam po natin sa ating sarili na medyo alangan pa ang pagkakilala natin sa Panginoon, maghanap po tayo ng partner na magiging mentor. Okay? Kung alam po ninyo, ang Panginoong Isus, mag-send po siya, di ba, dala-dalawa. Para meron pong aagapay sa atin pag tayo bumabagsak. Meron magpapaalala sa atin, tatapik sa atin kapag meron tayo. Sumasablay tayo o lumilihis tayo ng landas. Ako, pinupuri ko ang Diyos sa buhay ni Pastor Owen. Siya yung laging tumatapik sa akin. Ano ba nangyari? So, naitutuwid natin kung ano man. Minsan kasi akala natin tama yung ginagawa natin. Pero sa mata pala ng ibang tao, sablay na tayo. So, yun po yung purpose na pagiging partner natin. Meron tayong mentor. Okay? So, hanapin natin. Kung may mga tanong tayo sa buhay, hanapin natin ang sagot sa Panginoon sa mga lingkod ng Diyos. Okay? Kapag meron tayong problema, hingi tayo ng advice sa Panginoon. Kanino yun? Sa lingkod ng Diyos. Huwag tayong basta-basta hingi ng advice yung kanino. Kaya nung araw, yung anak ko ay bumagsak sa kanya pong buhay. Parang litong-lito ako, ano magagawin ko? Pero sabi ko, kailangan kong hanapin yung payo ng Panginoon. Kasi kapag tayo po ay lugmok sa malaking problema, parang nabablanko ka na rin. Parang hindi mo alam kung anong gagawin mo. So doon natin mas kailangan ang payo ng Diyos. At kanino natin hahanapin ang payo ng Diyos? Sa lingkod ng Diyos. Kaya kaagad na tinawagan ko si Pastor Owen. Pastor, ano ba gagawin ko dito? Si Pastor naman, hindi na siya basta sa nagbigay. Teka. Tatawagan kita ulit. Maaaring nalalangin siya, nag-consult siya sa ibang tao. Anong bumalik siya sa akin, tama na ang kanyang in-advise sa akin. So, kung sa ibang tao tayo hihingi ng payo, na wala yan sa Panginoon, baka kung anong ipayo niya. Sabi ko nga, nung nabuntis ang anak ko nang wala sa oras, kapag ibang tao ang hingay ko ng payo doon, baka sabihin tayo, kung anak ko yan, papatayin ko yan. O di ba balik ka, papatayin mo anak mo. Pero dahil sa Panginoon tayo humingi ng advice, naging tumpak ang ating pong desisyon. Okay? So, kailangan lang natin na magtiwala sa Kanya at sa Kanya natin matagpuan yung lahat po ng ating mga kailangan. Alalahanin po natin. Ang Diyos ang siyang tumawag at pumili sa atin. Hindi niya tayo pinili para maging dekorasyon lamang. Lahat ng mga pinili ng Diyos o anak ng Diyos, pinili niya tayo with a purpose. Kaya kung
Kiniklaim nyo ngayon na kayo ay anak ng Diyos. At para bang wala tayong ginagawa sa body of Christ, questionable ang pagkapili ng Diyos sa atin. Hindi ba alam ng Diyos na ako tama? Kasi ako pinili. Diba? Pero hindi yun ang pagtingin ng Diyos sa atin. Pinili ka ng Diyos kasi alam ng Panginoon na bago niya tayo pinili, binigyan niya tayo ng kanya-kanyang talento. At yung talent na yan, nasa sayo na. Mahuhukay lamang yan kung lalagyan mo ng compassion sa ministry ng Panginoon. Ang taong tamad, nagiging masipag kapag sinamahan niya ng passion. Naalala ko, kapag may mga pagkakataon ng anak ko na sa Cavite noon, minsan galing na ako sa mission, pagod na ako, nakahiga na ako, biglang tatawag yung anak ko, pa, sunduin mo ako sa bayan. Nasa kalagitnaan na ng gabi. Pero hindi ko matanggihan, hindi ko magawang hindi sunduin. Kasi bakit? Mahal mo yung anak mo. Ganun din po sa mission. Kung mayroong gawain na sinakda ang Diyos, hindi mo matanggihan. Kasi bakit? Mahal mo ang Panginoon. Mahal mo yung mga kaluluwa na yun. Kaya minsan, kahit pagod ka na, gagawin mo. Kaya, pinili kayo ng Diyos. John 15, 16. Diba? Hindi kayo ang pumili sa akin. Diba? Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo para pumayo kayo at mamunga ng mga bungang nananatili. Sa ganon, diba? My spirit. At ang sumunod sa lahat ng pinag-utos. Tandaan niyo po lahat. So once na tayo po ay sinuguran ko, ang pangako niya, hindi niya tayo lulubayan. Hindi niya tayo iiwanan. So minsan, tingin mo lang nagkukulang, pero hindi mo napapansin. Patat-patat. At kung mayroon pong nararapat para sa mga lingkod na Diyos, yun yung aking pong prinsipyo. Na kung ako man ay pinagkukulang ng Diyos, may mga pagkakataon na nagkukulang ako sa aking mga pangangailangan. Alam ko na ang Diyos ay hindi pa rin talaga nagkulang. May mga pagkakataon lang na niluloob talaga ng Panginoon na mangyari sa atin yun. Nung purpose, para lalo tayong palakas. Pero
Kung may mga bagay na nilaan ng Diyos para sa atin, para sa iyo, hindi po sasaplayan. Tatanggapin at tatanggapin po natin. Hindi po yung mawawala sa atin. Nag 50% kami. Pero alam ng Panginoon kung ano kailangan namin. Kaya ang ginagawa ng Diyos, gumagawa siya ng ibang outlet. Ibang paraan para makarating sa kanyang mga lingkod. Yung para sa pangangailangan. Naalala ko, nung 2 years pa lang ako sa mission, meron pong isang mga kapatid tayo sa LA na nagsusupport sa inyo pong lingkod ng $50 a month. So parang 3 buwan lang yata ay nawala yun. Okay? For some reason, merong kapatiran tayo noon na pina-question kasi walang po yun ang dahilan. Pero 3 months pong nawala yun. After 3 months, may dumating po sa akin message na, Pastor, pakitignan mo ang iyong account kasi meron po kaming pinasok. So, nung tinignan ko, yung 3 buwan na nawala, nandun. Ibig sabihin, yung sinutukoy ko po, yung Faith Baptist Church, nagbigay sila ng support sa inyo pong lingkod na kung ano yung nawala, natigil noon, 2,500, ibinigay ng Panginoon. Daluyan naman ng Faith Baptist Church. Doon sa nawala na yun. At yung natigil ng 3 buwan, tinanggap ko pa rin. Kaya yun po yung madalas kong binuhugot sa mga pagpapalagi. Kung ikaw ay nais ng Diyos na pagpalagi, gusto kang i-promote ng Panginoon, huwag kang mainit. Kasi kung hindi ka pa pinopromote, baka hindi pa talaga karapat-dapat. Pero kung ka-promote ka, wala hong makakapigil niya. Kung merong inilaan ng Diyos na para sa iyo, wala hong makakaharang niya. Dahil gagamit ang Diyos na ibang outlet para makakapigil. Yung pong ipinalit na yon hanggang ngayon, existing po yun. At hindi na 2.5 ngayon po, 2,750 na rin. 250. Hindi naman siyang bagay. Let's sabihin, maliit man yan, nadadama mo yung kamay. Kaya yun hong inyong mga munting pagpapala ninyo, yung mga pa-sandwich ninyo sa inyo po mga pastor, appreciate po namin. Maraming salamat po. Dahil kayo ang patuloy na ginagamit ng Diyos para kami ay kung sa ako'y man ay katuman at lalong mag-ingat ang init namin sa pagkikipod. Isipin po ninyo, every individual, bawat kaluluwa na naabot natin sa kapitupan, may mga porsyento noon. Bahagi ko yun. Kaya yung church na walang mission, church na patay. At kung ikaw ay hindi ka involved sa mission, maaaring patay. Dahil ang buhay na mananampalataya ay merong puso sa paglilingkod sa pamamagitan ng pagbabahagi niya kung anong meron tayo. Hindi tayo hinahanapan ng Diyos ng mga. Pero tinitingnan ng Diyos. Buti tayong katiwala sa mga bagay na meron tayo. Salamat at nawa tayo sa mahanap ko sa patuloy ang ating pong ministry. Alam ko, hanggat buhay tayo, nasa ating yung ministry na nilakad. Muli, dakilang Ama, aming Diyos na siyang humirang at pumili sa amin. Alam namin, Panginoon, bawat isa sa amin ay meron kaming mga na kanya-kanyang ministry o gawain sa ating. Patawarin niyo kami itong may mga pagkakataon na hindi kami naging sensitibo sa mga ministry iniwan nito dito sa lupa. Hindi aksidente na kami nakasama sa mga hirap, kundi inaasahan nila na yung aming purpose ay ma-fulfill. Kaya Lord,
bigyan niyo po kami malinaw na kayo. Amin pong ma-identify kung anong larangan meron ka. At sana turuan niyo kami ng courage, tapang, at i-embrace ang aming mission sa buhay. Turuan niyo kami na makita namin sa aming paligid, sa aming tahanan, sa lugar na kung saan naroon kami ang larangan ng aming pagpapilin. Kaya salamat church na ito na pinagkatiwala niyo sa amin. Sa church na ito kung saan kami dinala. Bagamat kami ay minimal na bilang, subalit niloob ninyo na ang aming pong maabot higit sa aming po. Kakayanan namin. Nakikita namin, Panginoon, sa aming pong kapangyarihan, ang katlay ng church na ito. Nakarating po mga lingkod tutulog para lamang maipakita sa iba naman. Salamat po muli sa aming pong dalangin, patuloy na pagkasi at pag-iingat sa amin. Hindi lamang sa aming pong gawa ng aming mga kamay, hindi lang higit sa aming pong kalusugan. At ganoon ay kaya kaming makapagsingkot sa inyo. Effective, pagiging effective sa amin. Hindi po, sa inyo po namin sinabot